Again, let's start. Let's bow down our heads. Lord, Heavenly Father, we come unto thy throne this afternoon, Lord. We are trusting in your grace and your wisdom to come down into this place, Lord. And allow us, O God, to receive all the blessing that you have prepared for us this afternoon. Maraming salamat po, and my prayer, God, that you would open their hearts, illumine their spirits, Lord, to understand your word. Maraming salamat, and we expect that something good, something great is going to happen this afternoon because we put this into your hand, our discussion this afternoon in Jesus' name. Amen. Okay, napakaganda ng mga questions kanina. Napakaganda yung mga questions kanina dahil in every church po talaga, hindi po siya na-address ng tama. Hindi siya na-address ng tama. That's why for those churches that they claim they are Christian churches, they are now flooded with a lot of confusion. Litong-lito talaga ang church niya. Litong-lito. Atin natin lang to, even in my organization where I belong. That's why markman ako doon. Markman ako doon in a sense that pag hindi ka nagsabi according to their belief, magtataka sila, magugulat sila. At palagi kong sinasabi sa kanila, how would you explain this? Right? This is our authority. This is our authority. Palagi kong sinasabi sa kanila yan. Pag meron akong sinasabi sa pulpit ko, hindi yan sinasabi ng organization. But how about this? Ito ang sinasabi ng Bible. And I make sure that every time I would speak the word, it should be properly interpreted. Hindi ko yan bibitawan kasi accountable ako niyan the moment I will die. Pag namatay po ako, accountable po ako doon. Kaya, hindi masyadong concerned kung sasabihin nyo ma-offend kayo sa akin. Hindi kayo masyadong concerned sa akin, but ang concern ko ay sa Panginoon. Eh, papatayin nyo ako. Sinabi ko na yan sa kanila. Eh, paparinig nyo ako, patayin nyo ako. Ganyan po ang mga apostles, ganyan po si Jesus Christ. Dahil kung if you will notice, bata pa sila namatay na sila. Because they stood on the ground. Kung ano ang katotohanan. At maraming nasasagasahan dito mamaya. Ano ko na lang sa inyo, patawarin nyo na lang po ako, ha? Every time po ako kasi ini-invite, nilalagyan ko ng microphone in front. At nakita kong moving naman yung microphone. So, okay lang. So, ang sa akin talaga, you have to stand up para kakilala ko yung aking kausap. Then, express yourself. And let's open the Bible para gano'n ng tayo. Now, bakit isa yan sa sinasabi ko eh? Ang pumasok agad sa akin, sinabi ni Pastor Roswell, the first thing that came into my mind is, are they qualified ministers? May nagtanong nun kanina. Are they qualified ministers? What are their bases? Anong basis nila? And remember folks, mahihilo kayo dito ngayong hapon because ang Bible po hindi lahat para sa atin. Katulad sinabi ni Pastor Roswell kanina, ang Old Testament is under law. Ang Old Testament is nation Israel. Iba po ang church, iba ang grace. Iba pa rin po sa rapture. Iba pa rin yung ministry ni Jesus Christ while He was here on earth. Iba po yun. Iba po yun. Kinikilabutan ako kasi hindi talaga yan naintindihan ng iba. Kaya kasabi ko kanina sa aking statement na sana nandito lahat. Pero maintindihan nila. Baka pag kayo nag-explain, lumihis ng konti, mas lalo naligaw. Joke lang. Okay? So, qualified ministers. Kanina na magaganda ng question, lahat sila na mga religion ngayon, they would say that kami ang tama. Kami ang pupunta sa langit. Pumunta kayo sa amin, ito ang tama. Lahat sila nagsasabi. But what my Bible says, tama ba yun sa inyo? Tama ba yung sa inyo? Yan ang sinasabi ko kanina pa, that we have to read this. Pero every time po na ginagawa ko, maybe it is sound parang mayabang, that every time po na gusto ko na i-express or invited ako, I have to exhaust all the provision of this Bible so that pag sinabi ko na, hindi ako tatanungin ni Apostle Paul, you're wrong, Jay. Hindi ako. Yan ang takot ko talaga. I don't know why. Natakot ako magsalita na hindi talaga in accordance to this book.
Minsan, ang akala ko nga, pag nalaman ko pala itong Bible, sabi ko, lahat sila siguro kaibigan ko na. Mali pala. Nung nalaman ko ito, dami kong away. Yeah. Because their pride is there. 70 years na ako, ang tagal ko na nagtuturo, bago ko pa lang. Gano'n ba? Hindi ko yan ang point ko. Ang point ko, do you understand God's word? So ka ba sa salita ng Panginoon? Nagbabad ka ba dito ng madaling araw? Inaral mo ba ito? In all angles, nakita mo ba? That's my point. So, marami ngayon mga religious group na nagsasabi, we are correct. At ito pa ang problema. Lahat ng sinasabi nila, nasa Bible din. Nasa Bible din. My question to them, is it for you? Or for the nation? For a specific person? For angels? For rapture? For death? For Jew? For Israel? Church tayo. So, to look on this passage, kung saan dito ang para sa church. Diyan tayo nagkakaproblema. Diyan tayo nagkakaproblema. Sinabi sa nation, i-adapt ng church. Hindi pwede. The nation should be ruled by laws. Bayang Pilipinas, pwede mo ba yung sabihin, grace lang? Magnang grade, grace lang naman tayo, okay lang. May nagnakaw, grace lang naman tayo, okay lang nagnakaw. Pag may nakapatay, gracious naman ang Panginoon, okay lang. Ganun ba? Ganun sa Israel. That's nation. Ang church, paano? We have grace because every time, listen to this, every time na kayo po ay nakatanggap sa grace ng Panginoon, isa po ang way supposedly natin. If I will teach love, you have love. Kasi sa Holy Spirit, wala naman tayong Holy Spirit 1, Holy Spirit 2. Yan ang problema. Kasi ang pastor born again, ang member hindi na born again. E paano yung magkakamit? E nagtanong kanina, paano daw yung leadership na ganito? Mamaya, abangan nyo, merong qualification. Tumatayo, karamihan, believe me, ang dami ko ng church na in-invite ako, nakita mo talaga yung mga pastors, nagkukwento lang ng kwento nila. May nakita ko, nagbasa ng scripture, after na binasa ng scripture, iniuwan na, nagkwento na. Ha, Lord, help me. Yun talaga ang outcry ko. Yun ang talaga ang outcry ko. Kaya ito ang problema natin ngayon. Now, I will tell you some, pero hindi naman siguro ito magiging lahat. Konti lang, based on my understanding on this. Lahat sila nagsasabi na pupunta sila sa langit na sila yung say. Now, isa-isahin natin ito. Yeah, this is mine. Diyan. Now, listen na. Listen. Maraming mga religion na nagsasabi, faith and obedience to the law are needed for salvation. Marami yan sila. Marami yan sila. Kinikilabutan ako dyan. Marami silang sinasabi, you have to obey the law. Ito yung gagawin mo. Ito yung gagawin mo para ka maligtas. Ano yung sabihin? Ang makakasave sa'yo, yung ginawa mo o yung ginawa ni Christ. You see? Marami yan sila. Obey the law, obey the law, obey the law, obey the law. Yan ang sinasabi nila. Obedience, faith, and obedience to the law. Yun ang kakaligtas mo. Nasa Bible din yan. Pero ang tanong ko dyan, sa atin ba? You see? They do not know how to divide properly the Bible. In fact, meron pong dispensational. This is the, do you know what is the word dispensation? I-dispense. Ito yung message ko sa inyo. Dispensation. Pagdating sa next generation, ito yung i-dispense kong message sa inyo. Hindi na yun. Pagdating sa another dispensation, ito ang dispensation, i-dispense ko yung message ko sa inyo. Wala na to, wala na to. Did you get that? Eh, yung mga tao ngayon, na nasa church, yun pa rin ang ginagamit. I tell you, they would. These people will we will go to him. Dahil hindi tama. Now, I will prove that to you. Ito ang sinasabi.
Uy, remember, Bible school teacher ang nakausap ko dyan, ha? Ito, kinote niya. Sabi niya, remember, tingnan mo, Pastor Jing, ha? Sabi niya, remember these instructions are permanent law. Sabi niya, tingnan mo, Pastor Jing, permanent law that you and your descendants must observe forever. Nahilo ako, oo nga naman. Kasi na yung sinasabi doon, must observe forever. So forever na itong instruction na to. At sinabi pa dyan, permanent law. Oo nga. So medyo nawindang ako doon. And then ito kaysa, sabi niya, this is the day to remember each year from generation to generation. You see? Lahat ng generation pala. Generation to generation, you must celebrate it as a special festival to the Lord. This is a law for all time. Oo nga, no? Kung hindi mo alam ang Bible, maliligaw kanina. Oo nga, no? Law forever, kanina generation to generation. Pero hindi binasa lahat. Look at this. Ano sabi? For 7 days, kasunod lang yan, ha? For 7 days, you eat must be made without yeast. On the first day of the festival, remove every trace of yeast from your home. Ano bang yeast ngayon sa bahay? Wala naman. Anyone who eats bread made with yeast during the 7 days, this festival will be cut off from the community of homes. Oh, you see? Di sila na agad. Galing sila kasi Israel yan. Tanong ko sa inyo, kung sasabihin nyo sa akin, sinabi ko sa kanila, kung sasabihin nyo sa akin, Israelites kayo or Jew kayo, anong tribe kayo below? Of course, pag Jew, may tribe sila. Alam niyo yan? May tribe siya, tribe yun. So, kung sinabi mo sa'yo yan, kasi Israelites yan, 12 tribes sila doon, anong tribe ka? Yan? Tama? Hindi tayo Israel. We are church. At mamaya, malalaman nyo yan. So, yan yung isa pa lang yan, na ang dami talagang gumagamit niya. At ang laki niya nila dito, ang laki religious group niya dito. Kaya meron silang priest. Ano? Yung pa to. Meron pa silang mga ceremony. Meron pa silang purgatorio. Diba? Hindi ko maintindihan. Are they reading their Bible? Hindi na. Hindi nila alam eh. Kaya ang tanong ko kagad nung may nagsabi sa akin yan, Jew ka ba o Gentile? Kung Jew ka at inaangkin mo yon, anong address mo sa Israel? Anong tribe ka below? Hindi talaga nila alam. And yet, ang daming mga blind pastors and priests na yan ang tinuturo ang mga followers like them. Sabi ni Jesus Christ, kung bulag yung inner, hulog kayong lahat. Naglag kayo lahat. So, kinakailangan malaman muna yan. Kinakailangan muna. Kaya inuna ko yan so that you will understand carefully. Carefully maintindihan ninyo para malaman natin kung saan tayo papasok ngayon. Ito pa isa. Ito, ang lalaki din ng mga church dito. Water baptism is part of their salvation. Hindi nyo ba ngayon, ang streamline ng Christianity ngayon dito sa Pilipinas, napakalaki ng church nila, yan ang belief nila. Yan, go to the doctrine. Alamin kagad nila kung anong doktrina nila. Anong doktrina nila when it comes to salvation. Kinakailangan malaman talaga muna yan. So, water baptism is part down of their salvation. Very strong ang essence nila dyan. Look at this. Listen ha. Listen. Napaka-strong. Book of Acts yan. And sabi dyan, Peter replied, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin. So you need to repent and you should be water baptized para ka ma-save.
and you will receive the gift of the Holy Spirit. Oo nga, no? Kailangan mag-repent ka and then baptize in water, every one of you, bago kayo makapasok at ma-receive nyo yung Holy Spirit. Oo nga, no? Nasa Bible din eh. New Testament pa. Allah, totoo yan sila, Lord. Totoo yan sila. Kung may dala kayong Bible, basahin nyo yung context niya. That is for the Jews. After Jesus Christ ascended to heaven, grupo ng mga Jew yun. And then, yan yung sabi ni Jesus Christ sa kanila at sinabi ni Peter. Repent and be baptized. Bakit? Ang pattern nila, yung ministry ni Jesus Christ. Di ba si Jesus Christ, when He was water baptized, yung Father nagsasalita, tapos si Jesus Christ nasa water, and then the Holy Spirit came down. That's the only time that yung Holy Spirit bumaba dahil water baptized si Jesus Christ. At yan yung pattern nila dahil si Jesus Christ is Jew. And He is called to minister to the nation of Israel. To the Jew. O magugulat kayo sa akin, huwag niyong babatuin, ha? Kasi si Jesus Christ, according to Matthew 15, He was only ministering to the lost sheep of Israel. Read your Bible. Kaya gusto ko yung question kanina. Paano kami maglinig? Yung paano yung wala naman sa standard at hindi naman nagbabasa ng Bible yung pastor. Paano kayo matututo? So yung si pastor, ginagawa lang niya kung anong gagawin niya. At sinabi yan, one of our conference, na karamihan sa mga pastor, ginagawa a source of income ng pastoral work. Yes, ilang beses na po ako naka-attend ng mga conference na gano'n. Now, how should I prove that? Kung meron kayong Bible, sundan nyo lang ako, baka hindi nyo naman kayo makasunod. Sa 37, dinanggit dyan yung word na brethren. Ibig sabihin niyan, brethren, kapwa ko Jew. Brethren. Right? In 36, very clear. Ano sabi sa 36? Therefore, let all the house of Israel know. We have your Bible, kaya sinabi ko talaga yung Pastor Rosie, magdala kayo ng Bible para matuto tayo ng Bible. Okay? Hindi ako magkukwento dito ng sarili kong buhay. Magkukwento ako or mag-message ako about the Bible. So, saan to? Sa Jude. Go up to 32. This Jesus God raised up again, to which we are all witness. Question, witness ba tayo doon? No. Nung nabuhay si Jesus Christ mula sa mga patay? No. Sabi ng bata, no. In verse 29, brethren, lahat yan. At ang unang-una, kung hindi nyo alam, si Peter po is part of the 12 apostles, and the apostles were only commanded to the lost sheep of Israel. Matthew chapter 10. So, nawendang na sila. Inaangkin nila ngayon yan. Na kanila daw yan. Ano muli? Jew ka ba? Kung Jew ka, sa'yo yan. Tanungin mo rin sarili mo, anong tribe ka? Para ma-confirm ko na Jew ka talaga. Ito kaysa, ito ang nakakatawa talaga. Ibibigyan ko kayo ng totoong history dito. Ano sabi diyan? And He said to them, go into the whole world and preach the gospel to all creation. And he who has believed and has been baptized, ano sunod? Shall be saved. Okay? But he who has disbelieved shall be condemned. Number 1. Kanino sinabi yan? Luke, saan sila pinapunta? To the lost sheep of Israel. Alam mo ang ano sinabi ko dyan? Bakit nakakatawa? Ito totoo to ha. Pastor to, kinausap ko. Question niya ako dyan. Sabi niya, Pastor, sa amin sa probinsya, merong may edad na, mga 60 years old na siya. Nagkasakit siya. Pinag-pray at pinatanggap sa Panginoon. Nung tumanggap na, may sakit, inilublob sa dagat. Dahil hindi daw masisave, ang hindi mababaptize. Namatay. May sakit ka, madaling araw, ilulublog ka doon. Mamamatay ka talaga doon. Uurong yung pagkatao mo doon.
You see? Ignorant. Ignorante kasi. Hindi yan sa atin. Hindi yan sa atin. Luke was written, or addressing ng Luke, is for the Jew. Hindi po yan for the church. See? Dinawindan na naman. Yan ang sinasabi ko, yung mga pastors ngayon, yan ang tinuturo. Kaya, remember this, kung ang Bible po hindi properly interpreted, wala siyang power. Wala yung power. You have to understand it based on context, based on who would address it. If you are in Bible school, first kung natutunan, who is the author? Kanino sinusulat? Ano ang kultura? Right? Or genre. Mas madali na yung genre kasi marami naman dito is talagang narrative siya. Right? So, ayun. At sabi nila yan. Sabi nila yan. Maraming gumagamit yan. I tell you, binasa ko yung doctrine ng mga malalaking church nito, yung mga mega church na nag-claim sila Christian, naging speaker pa sa Malacanang yung isa, sabi ko, mali yun. Mali yun. Yung tinuro niya sa Malacanang, mali yun. Ipuprove ko sa kanya yun. Kung hakarap siya sa akin. At nakatay naman ang seminar nila. Hindi yan tama. Sa Jew po yan. Jew po yan. According to Isaiah, our Heavenly Father, sinong Heavenly Father? Because in Isaiah, the Israel is the firstborn of God. Kaya sino sigat sa kanila? Ang mga Jew, Heavenly Father. That's why when they utter that word, Heavenly Father, exclusively sa kanila yun. Kasi nakalagay pa doon na, forgive us our sin as we forgive our debtor. Question, sa church age ba, patatawarin ka ng Panginoon kung hindi mo pinapatawad yung nagkasala sa iyo? Of course. Pero sa kanila, hindi pwede yun. Kinakailangan tatawarin mo muna yung bago na patatawarin. Di. Sabi ko, hindi ba talaga nila naiintindihan yun? Sino dito hindi marunong magpatawad pero pinatawad ng Panginoon? Lahat kayo. Ako din. Because we are saved by His grace, not obedience to the law. See? Did you get my point? Okay, natulog ko na. Okay. Meron namang isa. Ito naman isa. Ang kulit ito eh. Sabi nila, specific religion is the only way for salvation. Kinakailangan papasok ka sa isang religion. Have you heard that? Nakarinig yan agad? No, kayo, impyerno kayo lahat. Dito lang kayo, pasising. Di ba, ako ang dami ko na-encounter niya. Sabi ko nga sa inyo, siguro mention ko to nung first time ako nandito, na yung, meron kasi, member kasi ako ngayon ng advisory ng San Mateo, Rizal. Advisory ako, member ako doon. Eh maraming mga pastor doon, ibang religion. Eh puntirya nila ako kasi naiiba ako sa kanila. O di tanongin niyo ako. Tanongin niyo ako. Eh, isa, nangas, nagtanong. Masabi mo, Jew ka ba? Look at your Bible. Kanino in-address yan? At kung gagawin yun, ang meron tayo sa atin. Yan, tinatawag na dispensation na. Ang dispensation ng church ngayon. Hindi yan doon sa atin. Oo nga, sabi niyo yun. Kapagubulabog talaga kayo dito ngayon. Kasi marami din tayo na hindi talaga natin na-dissect ang Bible. Kaya problema. O ito yung passage nila. Did you know na nasa Bible din yan? Ha? Pero mali ang interpretation. Look at this. Ano sabi dyan? Be on guard for yourself, for all the flock among which the Holy Spirit has made you overserve, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood. Yung church of God, ang ginawa nila dyan, is yung simbahan nila. Ang church of God po, we are the temple of the Holy Spirit. Ginagamit nila yan. At nangahawayan sila. Yes, kami ang ligtas. Dahil nasa Bible. Oh, nasa Bible lahat. Remember, narinig ko kasi nasa Bible lahat. Pero hindi, kung gusto mo kang intindihin yan,
Ang church dyan is yung tao na mayroong banal na spirito. That's why Apostle Paul Church, you are the temple of the Holy Spirit. Hindi itong building. Hindi itong religion ninyo. Intindihan niyo ako? Hindi ito. Kundi kahit na sino ka man, if you believe the finished work of God, you are the temple of the Holy Spirit. I hope clear yan sa inyo. O, yan naman. Gamit na naman nila. So, ang sabi nila ngayon, nasa Bible yan lahat. Kawawa naman yung isang palar. Oo nga, no? Nasa Bible, dito na lang tayo. Kasi dito lang pala ligtas. Yung iba naman, water baptism, saan? Dito totoo. Testingan natin to para dito tayo makamasin. Mamaya, sabi ko nga sa inyo, mamaya mabuboard at magiging Christian kayo. Yan, hindi ako nag-libro. Magiging Christian kayo mamaya. Now, dito ngayon nagkakatalo. Uunahin ko ngayon yung calling. Calling. Tinawag. Talamak din yung word na yan ngayon. Tinawag ako ng Panginoon. Sinong nagsabi sa'yo? Hindi ba yung lahat ng mention ko kanina? Lahat ng mga religious leaders nila, you can hear from them that they are called by God. Calling. Hindi kasi hindi na naman kasi naintindihan na ang calling dito, at ang calling dito magkaiba. Huwag niyo kong titignan ng ganyan para kayo uutang. Magkaiba po. O, tingnan niyo ha. Kaya gusto ko ng microphone dyan mamaya kasi magbubulantang kayo. God called by name. And in ancient time, yung tinatawag nilang calling, pag tinawag ka ng Panginoon, tatawagin ka by name. Alam niyo yan? Tatawagin ka. O kung tatanungin ko si Pastor Roswe, Pastor Roswe, narinig mo ba yung pangalan mo? Tinawag ka ni God? Ako hindi ko narinig yung pangalan ko, tinawag ako. Yung name ko? James San Pedro! Be a pastor! Wala akong narinig na gano'n. Bakit? Ginawa ni God yan in the ancient time, dahil wala pang Bible. Eh, nagsasalita ang Panginoon. Paano malaman ng tao kung wala pang Bible, wala pang inspired word, which is the word of the Holy Spirit, ano nila malalaman kung God wants them to be His instrument? Okay. Eto, una tayo. Mag-isip kayo. Siguro naman, may mga nag-aaral naman siguro sa Bible apart from kay ate at sa kay pastor. Di ba sa Old Testament, clear ang pagkatawag? Sige. Isa lang, para hindi tayo maubusan ng oras. Sino ang tinawag ng Panginoon na narinig ng lahat? Ibig sabihin, during that time, narinig talaga na tinawag ang pangalan niya. Sino? Hindi, sa Old Testament. Abraham. Hindi talaga kayo nagbabasa ng Bible mo. Ang very clear doon, sino? Moses! 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 What? Sabi niyo, Di ba? Tinawag clear. E ako hindi ko narinig yun. Tinawag ako na gano'n. Mamaya malalaman yung bakit. Called by name. Okay, para hindi kayo malito, kukuha ko ng iba. Noah. Si Noah. Okay, look at the passage. Genesis 1:6, 1-13. So God said to Noah, inausap ni God si Noah, ano? I have decided, destroy all creatures, for they have filled the earth with violence. Narinig ni Noah. Narinig ni Noah. So, Noah was called by God by name. Noong unang panahon, Moses, ano pa ba? Abraham, Samuel, ang dami. Tinawag sila kasi wala pa naman po, hindi pa naman buwan ng Bible naman. Tawag sila, lahat. Tinawag yan sila, narinig nila. Dahil ngayon, ginagaya yan ng mga tao. Masakit talaga yung ulo. Sorry for the term, ha? Masakit yung ulo mo kasi maraming nadidisipin.
Tinawag ako ng Panginoon ng ganito. Anong tinawag? Hindi ka naman marunong. Ano natawag ng Panginoon na hindi marunong? Okay. Gusto ko clear sa inyo. Pag tinawag ng Panginoon during their time, clear an instruction. Clear an instruction. Tinawag ka eh. It should be, the instruction must understood. Kung sino yung tinawag, look at this. Madami yan ha. Bibigyan ko lang ng ngayon ng konti. Anong instruction kay Noah? Build a large boat. Specific. Specific. Uy, tingnan nyo, specific. Anong gagamitin wood? Cypress wood. Ano ba? Waterproof. With tar. Lagyan nyo. Inside and out. Instruction kompleto yan. 15, make about 450 long. 50 wide. Kompleto. Hanggang Genesis 7:4, yun ang lahat ng instruction. Again, question ko sa inyo ngayon. Yung mga tao ngayon na tinawag, ang akala nila, o ang sabi nila, tinawag sila ng Panginoon, clear ba ang instruction? Magtayo ka ng bahay sa karangalan, magtayo ka ng building doon, 3-story, ang ito, lagyan mo ng ganito kalaking screen, ganyan ang, ganun na narinig mo. Sakit sa ulo. Lagyan mo ng tray, ganun ba? Wala talaga yan. Wala talaga yan. Eh, iba nagsasabi, tinawag sila ng Panginoon, matakot kayo doon. Huwag kayo sumunod. Kasi instruction na yan, very clear. O, meron pang isa. Kasi, mabilis pa ang oras mo pag nandito ka. Uy, humihingi ako ng sa inyo ng konti ha. Baka, ano tayo, sa inyo ng konti ha. Kasi gusto ko matuto tayo. Para mag-matrix sa kayo. And then, God supervise. Nagsusupervise siya. Project ng Panginoon yan, tatawag siya ng gagawa, bibigay siya ng instruction, therefore, isusupervise niya yan. Okay. So, paano sinupervise si Noah? So, Noah did everything exactly God has commanded. 2 beses inulit. Kasi pag may na-accomplish na si Noah, okay, good Noah. Then may na-accomplish na naman si Noah, good Noah. Sinusupervise niya. Pupunta ka dito si God at sinusupervise ka. Uy, mali yung tsinelas mo, huwag kang magtsinelas. Hindi talaga totoo yan. Sinusupervise ni God. Yan sila. Sinusupervise ni God. At did you know, dahil tinawag ka ng Panginoon, meron siyang instruction at isusupervise niya, kinakailangan mo kung fulfill yan. Di yan sila nagnitis. In Old Testament, pag tumawag ang Panginoon, bibigyan ka ng instruction, isusupervise niya, kinakailangan perfect yan doon sa kanyang instruction. Because He is God. Sovereign siya. Kung ginawa ka niya from dust and ashes, kaya niya supervise kung ano yung gusto niya ipagawa sa'yo. Anong perfect example yan? Jonah. Jonah. Kung tinawag si Jonah, ayoko. Sabi ni God, hindi pwede. God ako. Ha? Punta ka sa Nineveh. Hindi ko. Hindi pwede. Ako ang magsusupervise sa'yo. Kinakailangan pag sinabi ko, God says, my word is above my name. In other words, the moment I will speak, it will come to pass. Hindi mo pwedeng tumanggi. So si Jonah, anong ginawa? Alam niyo yung story? Tumanggi. Tumakas, anong ginawa? Nilulok ng isda. Okay, sabi niya, hanggang bumalik siya doon. Kasi hindi ka pwedeng tumakas. Pag tinawag ka ng Panginoon in the Old Testament, papakita ni God, I am sovereign, you are just my creation, then whether you like it or not, I will give you the talent, I will give you the gift, I will give you the strength, so that all the things na ipapagawa ko sa inyo will be perfectly fulfilled. So, ano nangyari? Kahit na ayaw niya, na-fulfill, napunta siya doon. Kasi ganyan si God pag tumawag. Ngayon, may mga pastor akong kakilala
Tinawag ako ng Panginoon. Naturuan magbenta ng boneless bangus. Anong ginawa? Tumigil sa kapapastor. At nagpila na lang ng boneless bangus. Hindi ako nagbibiro, kuya. Kung tinawag ka nila, anong sabi? Gagabayan kita, hindi ka makakatakas. Hindi ka tatantanan. Di ba may word ka na? Hindi kita papabayaan. Kung bagay pa-provide ko lang, bigyan kita ng wisdom. Sino ba architects? Hindi. Pero bakit nagawa yung pinaka-perfect na ark? Because it was supervised by the sovereign God. Eh yung pastor na tinawag, nagtinda na lang yung bonus bangus. O, makukuklod mo ba yun? Tinawag siya? Okay? Okay. Another, nabanggit kasi ni Kuya, fishers of men. Yung mga disciples, tingnan mo, by name, tinatawag sila ng Panginoon. Have you observed that? Have you read your Bible? Andrew, Peter, lahat tinawag. Hindi nyo ba alam that after they were called, meron silang training? Ang training nila is the Beatitude. Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 7, Beatitude yun. Ito yun, ginawa ni Jesus Christ, classroom training. Pagdating ngayon ng chapter 9 and chapter 10, anong ginawa? Follow me. Gagawa ako ng miracle. Para susundan niyo ako. Apprentice nila. Gumagawa si Jesus Christ. Heal! Tandaan niyo to ha, kasi pag wala na ako, gagawin niyo to. Alright? Pagkatapos ngayon nila, naturuan na sila, they were sent 2 by 2s. Basa kayo ng Bible niyo? Sent 2 by 2s. Di ba? Uy! Panginoon! Yung angel bumagsak in your name. Kulang pa yan. Hindi pa yan maximum. Tapos, pagkatapos, Jesus Christ resurrected, anong ginawa? Send them. Ano sabi niya? Susupervise ko kayo. I will be with you at the end of this work. You see? Ganon si God pag tumawa. E paano yung mga pastor? Na nag-pastor na ng 5 taon. Tinawag ako ng Panginoon. Nang hindi na nabigyan ng support, umalis na sa pagpapastor. Tinawag, hindi na intindihan. Kasi in the church age, hindi na po pwede. I will explain to you one by one. Kano lang, bigyan nyo lang ako ng oras. Okay? Okay? Yun ang sinasabi. Doon pa lang, question ka nila, iwan ko kung sino dito, narinig ko lang yung boses. Question niya, paano yung mga pastor na hindi na mag-leader, tapos sinawag na, I am called by God. Kaya qualified minister ang ginano ko, kasi ngayon, maniwala kayo hindi sa akin. Nabilang lang sa kamay yung qualified minister. Because ignorant from the word. Eh dapat ito yung authority. Sabi ko nga yung isang nakausap ko na pastor, kayo na nag-pastor kayo, pagkatapos nyo ng high school, nag-Bible school, and then that's it. At ang pinag-aralan nyo pa yung denomination nyo lang. Hindi buong Bible. Samantalang yung mga nag-aaral ng batas, yung law, nag-aaral, may lawyer ba dito? Paano yan sila nag-aaral? Ang hindi, para maintindihan talaga yung rules. This is the word of God na dapat talaga nakafocus tayo. Nakafocus tayo. So yun ang problema. Yun yung problema. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, markman ako ng, okay, may gaya na. Markman ako ng denomination namin, alam ni Pastor Rosby yan. Markman ako in a sense that, ito yung sinasabi ng religion natin. How about this? I-reject na natin ito? O lahat tayo pupunta sa impyerno. Right? Yan lagi kong sinasabi. Hindi, pastor, hindi yan sinasabi ng mga pastor ng ganito. Okay. Kasi hindi nila alam. Pero yun nakakalam, I have to spread it out. Kasi yun yung aking accountability and responsibility before God. Mamatay man ako, haharap ako sa Panginoon. Hindi ako haharap dun sa aming organization. No?
Hindi haharap ako doon sa nag-lead ng aming organization. No? Hindi mo alam, baka hindi rin sa inyo. Di ba? Now, listen to this. In the church age, in our dispensation, in the dispensation of grace, God calls us for salvation. Hindi ka nagulat? Tinawag tayo ng Panginoon for salvation. Salvation. Kaya katulad kanina, nung sinabi dito, na paano magpapafunction, hindi naman saved. Paano nagtuturo, intellectual lang naman yun. Walang work of the Spirit. Bakit? Hindi naman na saved. Hindi naman Christian. Di ba? Yan ang problema. Now, I will prove that to you. This is good and pleases God, our Savior, who wants what? Everyone to be saved. Yun ang kanyang calling. Yun ang kanyang calling. Mamaya, explain ko sa inyo one by one bakit kinakailangan na ito lang ang calling ng bawat isa sa atin. So, yun ang gusto ng Panginoon. And Apostle Paul made a pattern. Anong sa pattern ni Apostle Paul? I press on to reach the end of the race and receive heavenly prize, for which God, through Jesus Christ, is what? Is calling us. Ang calling natin ay para mapunta sa langit. Ang calling natin ay para ma-meet si Jesus Christ Lord. Ang calling natin, once na saved, sasabihin ko ito mamaya, once na saved ka, all the blessing is in you. Nagulat kayo, no? Ay, hindi ka kasi saved, kaya hindi mo na rin landanan yun. Yan, totoo. Hindi kayo na-saved pag hindi nyo naramdaman. Yan yung ating calling. Para ma-save ka. Did you know that God called us as one body of Christ? Alam niyo yun? Okay. Pag meron sa ng blackboard. May body of Christ, malaki. So lahat ng na-save, punta doon. Sa body of Christ. Nakuha niyo ako? Na-save ka. O, punta ka ngayon sa body of Christ. As kayo lahat doon. Yung body of Christ na yan, kumpleto yan. O, hindi kayo makainin, ano? Kumpleto yun. Kumpleto yun. Kaya lang, meron kang participation doon. You have to work. Sabi ni God, kung hindi ka mag-work, huwag kang kakain. Tama? So, ang tamad mo, bawal sa body of Christ. So, body of Christ, yung body of Christ yan, yung head yan, nasa langit na. Ang body, nandito sa lupa. Ha? Nandun. Pagdating kayo ng panahon, nababalik ang Panginoon sa mga Jew, itong body of Christ na yan, iaangat yan. Anong tawag natin doon? Rapture. So, babalik ang Jew. So, pag nandun ka na sa body of Christ, ano man ang giftings mo, ano man ang talent mo, ano man ang skills mo, ano ang personality mo, the moment God calls us home, angat tayong lahat. Nakuha ninyo. Kaya tinawag ka doon sa body of Christ. Kasi pag nandun ka na, safe ka na. Di ba ang sabi ko kanina, ang calling kanina, kinakailangan ma-fulfill nila. Ang dito ang calling is body of Christ. Si Christ ang mag-fulfill nyo. Hindi kayo. Yan ang sabi sa akin ng pastor, galit sa akin. Sabi niya gano'n, bakit mo sinabi na hindi sa atin yung welcome, good, and faithful servant? Sabi ko, hindi. Investment yun. That is for the Jew. They have to give everything para masunod nila ang Panginoon. Sabihin ko sa iyo, pupunta ka ba sa langit because you are good and faithful? No. Pupunta ka sa langit because of the grace of God. Ang church, mapupunta sa langit because of the grace of God. Not because I am good. Ang sabi ni Apostle Paul, yung goodness mo, Jing, is rag lang yan sa harapan ng Panginoon. Pupunta ka sa langit, destined ka for heaven because of the grace of God, the mercy, the love of God. And even until now, nagkakamali pa tayo. Okay? So, yan ang sinasabi ko. Ito pa isa. Sabi ko, mag-overtime na tayo konti, ha? Ang sabi dito, for this is, yan ang sinasabi ko,
For this is one body and one spirit. Nasa isang body of Christ tayo, isa lang yung spirito dapat natin. Which is the Holy Spirit. Kung may blackboard lang sa'yo, sulat ko yung chan na gano'n, nandun pangalan yung sulat ko sa isa. Right? So, okay lang. So, gano'n lang yun. So, tapos sabi dyan, yung body of Christ, nandun yung Spirit ng Panginoon. Ano sabi dyan? Just as you have been called to one glorious hope in the future. Wow. Pinapawisan ako. In other words, itong body of Christ, na nandun lahat ang mga Christians, dadalhin yan in the future in a glorious place. Diyan tayo tinawag. Diyan tayo tinawag. Folks, dapat maintindihan niya. Maintindihan niya. Now, kung tayo magkakatalo ha, gusto ko participation nyo dito. Pero at least, sure kayo na Christian kayo pag alis nyo dito. Okay? Now, ang isang calling natin, sabi ko kanina ay salvation. Meron pong gospel of salvation na hindi alam ng marami. Gospel of salvation. Ang pagkasulat sa Bible niyan is the. T-H-E. May mga magagaling dito magsalita kanina. Alam niyo kung ano ibig sabihin yung the. Ano ibig sabihin ng the? Isa lang. Pag sinabing marami. Halimbawa, a senator. So maraming senator. Pag sinabing the president, isa lang. Tama? Tama ba ako? So ang sabi dyan, the gospel of salvation. Isa lang yun. Isa lang yun. Kaya si Jesus Christ, ang sabi niya, time will come, many will call upon me, Lord, Lord, and I tell them, I do not know you. Lord, nagpapagaling kami. Yeah, but you do not understand the gospel. Lord, nagsishare kami ng gospel. Yeah, but you don't understand the gospel. Nagpapagaling nga rin. Have you read that in the Bible? Na meron ganon? And then sabi niya, get out from my sight, I do not know you. Hindi nyo alam. Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kilala dahil sa hindi creation, hindi sila creation ng Panginoon, but you don't have relationship with it because you don't understand the gospel. Gawa ka ng gawa. Gawa ka ng gawa, you don't understand the gospel. Yan ang problema even until now. I tell you. Okay. Ito gusto ko malaman ninyo. God permits na may bibigay ko kay Pastor Josue, may time ako babalik, bibigay ko sa kanya kung paano mag-evangelize. At ito gusto kong malaman ninyo. Hold on to your seats. Ang sabi ko dyan, for I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentiles, or the Greek. Scrutinize po natin. Scrutinize po natin yung word na yan. I am not ashamed of the gospel. Ito yung gospel, ito yung may kapangyarihan para ma-save ka. Tama ba ang interpretation ko? Tama, ganun ang pagkakaintindi ninyo? Itong gospel nito, ito yung may kapangyarihan para ma-save ka pag naniwala ka. Pag naniwala ka. So, hindi name, pagdating sa church age, hindi po name ni Jesus Christ ang makakasave. Tolo. Bakit? Because ang name ni Jesus, according to the Bible, maraming nagsasabi that you are the Christ. Sino si Christ sa kanila? Si Jeremiah. Have you read that in your Bible? Who is Christ to you? You are Jeremiah. Sabi niya, yun ang pagkakilala nila kay Christ. Isa lang tumama doon, si Peter. Ano sabi? You are the Christ, the Son of the living God. So, ang dami ngayon, tumatawag kay Christ, pero hindi nila kilala sino si Christ. Merong karpentero, nagpukpok ngayon ng kako, tinamaan yung thumb. Ito yung pinakamalaking daliri. Jesus! Tinamaan. Save na yun. Kasi alam niya si Jesus. Sabi mo nga sa inyo eh. Yan ang problema natin. So bear in mind,
gospel. Another thing. Gusto ko malaman ninyo ito. Ephesians chapter 1 verse 13. In Him, Jesus Christ. In Him, Jesus Christ. Ano sabi dyan? You also, the church. If you belong to the church, kayo ito. You also, after, listen ha? After listening to the message of truth, ayan na naman, inulit na naman. Inulit na naman. Tatlong beses na yan. The gospel of salvation, the gospel of your salvation, and having also believed, you were sealed with Him, with the Holy Spirit of Christ. In other words, pag na-save ka kasi, the Holy Spirit will come upon you, nakasealed na siya dyan, hindi na siya aalis. Sealed. Background. Yung gusto niyo malaman. Ang background yan, yung sealed, unang-una, yung garapon, sasara, garapon, nakasealed yun. Para hindi makalabas yung nasa loob. Another thing, background, yung kalabaw, diba yung branding iron, nagbabaga, kami kasi sa probinsya, taga-syudad kasi kayo eh. Sa probinsya kasi, yung tinapay nito, halimbawa, Jing San Pedro, JST, iinitin yun, initin sa bagat, mas gagawin sa baka, para may seal na yung baka, akin na yan forever. Yan yung sinasabing sealed with the Holy Spirit. Now, question ko sa inyo ngayon. Buwan na kayo ng microphone. What is the gospel for you? How do you know you are saved? What is the gospel? Remember ha? Ang gospel dapat, listen, kahit na mag-fail kayo ngayon, okay lang. Basta I'm sure pag labas nyo dito, Christian kayo. Ang gospel daw, unang-una, narinig, naintindihan, tinanggap. Basahin natin. Ayun, sa harapan ninyo. Ano sabi dyan? Listening to the message of truth. Kasi maraming gospel ngayon yung sinasabi. At ito, ang tawag dito gospel. Pero meron talagang gospel dito for salvation. Okay? So, after listening, the truth, ibig sabihin, hindi yung kahit anong gospel, kundi the truth. Ano yung gospel na yun? Anong truth na yan? The gospel of your salvation, having believed. Having believed. Babasahin niyo yung 14 yan, hindi na kasi dyan sa script, that is the pledge of your inheritance, which is the Holy Spirit. Now, listen. Ang gospel daw para ka masave is narinig, naintindihan, tinanggap. Tama? Ano ang gospel na narinig ninyo or nabasa ninyo, na naintindihan ninyo, na tinanggap ninyo, kaya kayo magsasabi ngayon ng born again or Christian kayo? Sige po. Microphone. Sige kayo. Paano na say? Sige, marinig ko naman. Basta pagsagot ninyo, ganito lang. Kayo, tapos sa born again kayo, sabihin nyo lang kung ano yung gospel na pinaniwalaan nyo. Praise. O, huwag mo na yung mga pastor, yung mga ano muna, mga leaders muna. Mamaya na yung mga pastor. Uy, kayo. Ako po, ang gospel na narinig ko is that Jesus died for me on the cross. And I believe Him, and I believe in Him, and I surrender to Him. Okay, anong passage? John 3:16. John 3:16. Good. Sige, sino pa? Sige, kayo pa malaman yung hindi nyo alam. O, walang number na din dito. O, si Kuya daw. 1 Corinthians 5:15, verse 1. Jesus Christ died for my sin, and was buried in grace.
Yan. Anong passage? 1 Corinthians 15. Begin. Sino ba? Yung isa dito, John 3:16. Okay. Sabi ni Jesus sa yun din na nasampalatayan ko. Romans 10, verse 9. 9:10. Kung ipapahayag ko na yung mga labi at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay si Jesus mula sa mga patay ay maliligtas ka. Okay, good. Sino ba? Okay, si Kuya. Ephesians chapter 2 verse 11. You from are saved by faith. Okay, i-clear ko yan. That is the definition of your salvation. That you are saved by grace. Through faith. Saan naka-anchor yung faith? Christ. Ha? Kay Christ. Kay Christ, anong passage? Kasi dapat narinig or nabasa, naintindihan at tinanggap. Anong passage po? 1 John 5. 1 John 12. Okay? Sige. Sino ba? Sa akin po yung John 3:16 din po. John 3:16. Yes. Okay. Wala na? Walang save dito? Wala. Sige si ate. Sa akin po, sa John 1:12 po. Ano Sabi ba? dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Okay, Diyos. John 1:12. First John or John 1:12? John Or 1:12 John po. 1:12. Sino ba? Dapat kayo lahat. Sabi ko na lang ako for the Christian kayo. Pastor, Genesis 16:10. Genesis? Yes. O, huwag mo na magitin. Kasi nakita niya na ako eh. Madali? Wala na. So, sirit na. So, i-assume ko dito na hindi ko alam mag-gospel. I-assume ko dito. I-assume ko dito na hindi ko alam mag-gospel. Okay? Pastor? Sige. Baka kayo sinabi ka. Okay na? I-assume ko na. Hindi kayo sabihin. Sino kayo nagsalita dito na kung kasi dito na? Sino po sa Adela? Ay, okay. Okay. Kaya siya maraming question. Kasi unang-una niya sabi niya, hindi daw nakita. Hindi daw nakita. At marami yan sa church. Okay. Hindi ko natatanong ngayon si ate at saka si pastor. Yan po yung gospel. Yan po yung gospel. Okay. I-explain ko sa inyo. Ha? Explain ko sa inyo. Now I make known to you, brethren. Etong says brethren dyan, Apostle Paul says, yung mga na-save. The gospel. Ito ang proclamation ng gospel. Yung kanina na kadaming nating nilaman na sinabi, ito yung gospel, ito na siya. Sinabi kanina, ito yung gospel na makakasave, ito yung gospel na dapat yung maintindihan. Ito na yun. The gospel. So, ano sabi dyan? For I make known to you the gospel, which I preach to you. Sino nag-preach? Apostle Paul. Okay? Which I preach to you, which you also receive. Kaya sila naging brethren because itong gospel na to, tinanggap nila. Okay? In which you also stand. Because the moment you are saved, God is with you and you can stand. Okay? By which, ito. By which also you are saved. Did you get that? Dito kayo na saved. Past tense po yan. Saved. Also saved. Ang sabi diyan, if you hold fast the word which I preach to you, unless you believe in faith. Kung hindi ito ang gospel na inyong kinampalatayanan, yung faith ninyo is vain. Walang buhay. Pupunta ka sa impyerno kung ibang gospel. That's the gospel. Now, gusto ko malaman ninyo, ang susunod dito, hold on to your seats.
that. For I deliver to you as of first importance. In other words, alam mo man lahat ito, if you do not understand the gospel, walang simple ang buhay mo. First importance. Did you hear me? Ito yung pinaka-importante. Look at the next phrase. Which I also received. In other words, Apostle Paul, na born again o naging Christian because of this gospel. Did you hear me? Diyan siya na-save sa gospel na yan. Anong gospel niya? That Christ died for our sins according to Scriptures. Hindi lang po hula-hula or kaninong opinion. It is according to the Scripture or according to the Bible. And He was buried, and He was raised on the third day according to the Scripture. Sa-summarize po. When the church was called by God, it was after the cross. Aware kayo? When Apostle Paul was called by God in Acts chapter 9, it was after the resurrection and ascension of Jesus Christ. Yung mga Jew, ang salvation nila is before the cross. Just believe in Jesus Christ, obey what He commands, and you are saved. Kaya ang John 3:16 is before the cross. So when Jesus, etong mga Jew na to, gagawa sila ng lahat para sila masave. But we as church, after the cross, ginawa na ni Jesus Christ lahat. On the cross of Calvary, He shed His blood. Sila doon, mga blood ng bull, goats, dove, dito blood of Jesus Christ. That's why all you have to do is to believe the finished work of Jesus Christ on the cross, and that is sufficient for you to be saved. Did you get me? Sila dito, lahat sila, gagawa sila lahat. But when Jesus Christ died on the cross, He shed His blood to forgive all your sin, past, present, and future. He buried na dapat kayo ang mamatay. He rose from the grave so that if you believe, the moment you die, you will rise again together with Him. Yan po ang message ng cross. Nagtanong po kayo at dito po tinanong sa inyo, pwede lang sa dalawang pastors. Si Kuya lang yung tumama. Hilo ko. You see? Kaya ngayon, meron akong ginawang kasurasyo, pabibigay ko sa iyo kung mayroong evangelism. May nagtanong sa akin, hindi ko na nabagitin ko ng yung pastor. Tinanong ko siya, if you believe that you were baptized, you are saved. Sabi niya sa akin, no, that is for the Jews. Pinas ko yung aking Bible. Kaya pastor, I believe that Jesus Christ died on the cross. He shed His blood for the forgiveness of all my sin, past, present, and future. He was buried, na dapat ako mamatay, and He rose from the grave for me to receive redemption and eternal life together with Him. If you will believe that, you are saved. Because we are saved, the church was established after the cross. Now, question ko lang sa inyo ngayon, do you believe that Jesus Christ died for your sin? Do you believe that the blood of Jesus Christ cleansed all your sin, past, present, and future? Do you believe that Jesus Christ was buried na dapat kayong mamatay? He was rose from the grave so that if you believe, you will rise together with Him according to John 11:25. Amen? So ngayon, kung naniniwala kayo yan, celebrate kayo kasi ngayon na kayo. Uwiin nyo sa bahay, mag-lechon kayo ng manok, kumain kayo ng kung anong gusto nyo pagkain. Because namatay ako ngayon, I will go straight into heaven dahil binayaran na ni Christ at ang kasalanan doon sa cross.
Ang mga Jew until now, meron pa silang New Covenant. Are you aware of that? Yung New Covenant, gagawin pa nila. Pag na-rapture tayo, babalik ang Panginoon at i-deal niya ang mga Jew. 144 Jews, yun yung magsishare ng gospel. Kasi na-rapture na ang church. Trivia. Para kayo nasa seminary. Did you know na tayo lang ang tinawag sa Bible na citizens of heaven? Bakit? Kasi ra-rapture tayo, dadalhin ka sa langit. Ang mga Jew, hindi sila pupunta sa langit. Pupunta sila sa tribulation at pupunta doon sila sa kingdom na pinangako ng Panginoon in Matthew, Mark. Di ba parang yung makikingdom doon? The gospel of the kingdom of God, the kingdom of God, nasuspend po yun. Because hindi sila sumunod sa Panginoon, God turned His back and called the Apostle Paul to build the church. Para mag-zealous kayo, isi-save ko sila by grace, not by work. Kaya tayo ngayon, for by grace you have been saved, not by works, so that no one can boast. Amen? Amen? At ang church po, listen to this. But even if he or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary doon sa pinag-aralan natin, ano sabi? He is to be accursed. Bakit sinabi ng Apostle Paul yan? Kasi sa tribulation, after na ma-rapture ng church, sa tribulation po, merong mag-minister ng mga angels. At kung kanilang message dadalhin nila sa church age, they will be accursed. Kasi hindi siya fit dito. Fit siya doon sa tribulation after the church is raptured. Kaya yung sinabi ko sa inyo kanina, kung ang itinuturo ay salvation ng mga Jew, they will be accursed. Yung salvation nila is works and faith, they will be accursed. Salvation now is to believe that Jesus Christ died on the cross for my sin. Hindi ako na-save dahil sa ginawa ko. Na-save ako dahil sa ginawa ng Christ. If I would believe that Jesus Christ died on the cross, He shed His blood, He was buried, He rose again from the grave, and I am saved. The moment I will close my eyes and stop breathing, I will see that God who made the promise and did everything on the cross for my salvation. Can you say amen? Amen. Yes. 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 At pag na-rapture tayo, at ganito ang gagawin. On the day when according to my gospel, God will judge the secret of man through Christ Jesus. Saan tayo i-judge? Sa John 3:16? John 1:12? Genesis? Saan tayo i-judge? According to the gospel of Apostle Paul, that Jesus Christ died on the cross, shed His blood to cleanse all my sin, past, present, and future. He was buried, and rose again. That's the gospel of salvation. If you believe that, you are now saved and your name is written. Amen? Amen. Sige po. Sino may question? Ayun po kayo dyan, magpakilala kayo sa akin. And sasagutin natin. Kung ngayon, natahimik na kayo kasi safe na kayo. Hindi na kasi ang hingin nyo dahil hindi pa kayo safe. Kung bilisan nyo, pupunta tayo po, kung wala naman din kayo question, okay na sa akin, at least naintindihan nyo. Can you say amen? Amen! Naintindihan nyo na kayo. Pag uwi nyo sa bahay ngayon, mag-picture kayo, sasabihin nyo sa mga anak nyo, anak, salamat sa pumatid ng seminar. Born again o Christian ako. Amen. Because I believe that Jesus Christ died on the cross
He shed His blood for all my sin, past, present, and future. He was buried na dapat ako ang mamatay. And He rose again, conqueror, to win all the battle for me. And I am now saved together with God. Mabubuhay na ako kasama ng Panginoon. Because He paid all my sin to the cross of Calvary. Now saved na ako. Ganun dapat tayo. Okay? So balik tayo mamaya. Heavenly Father, thank you Lord. Salamat po muli sa aming pagbalik Panginoon. Bigyan niyo po kami ng another wisdom so that we could endure all these testings of life and hindi po kami maligaw. In Jesus' name we pray. Amen. Wala talaga yung question, ha? Okay. Sige, ate. Kanina ba kita in-expect talaga? Teka, ma. Later mo na lang tanong. Okay, sige. Good, good, good. Wala na talaga, ha? Wala kayong question? Kasi kakain na ako. Okay.